itong person mo, merong magandang dumating sa kanya na opportunity pagdating sa trabaho or pagdating sa pagkakakitaan. At saka yung iba sa inyo guys, parang feeling ko hindi kayo parehas ng goal sa buhay. Itong person mo, gusto niya na malayo para yung marating niya. May ambition siya guys, no? Priority niya yung pera, finances, priority niya yung umunlad, sumagana yung buhay niya. Pero parang as of now, hindi ka kasama dun sa plano niya. Parang ang plano niya is para sa sarili niya. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading mga kapixie para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie if in case hindi kayo naka-resonate dito. Try nyo panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So dito sa spread na to, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person, mga kapixie. By the way guys, itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Nandito rin siya sa YouTube mga kapixie. So pwede kayo mag-subscribe sa kanya for more love readings. Hanapin nyo lang May Love Tarot. Sana maunawaan mo ako. So yan yung first message sa'yo ng iyong partner or specific person. Another one guys, sana ay mahalin mo pa rin ako. Next naman, parang April Boy Regino lang. And another one, di tayo para sa isa't isa, mga kapixie. Okay, so medyo conflicting itong sinasabi sa iyo ng iyong person. Feeling ko guys, itong person mo nagkakaroon ito ng conflict din sa sarili niya, no? Parang hindi niya alam kung ano yung gusto niya. Sana maunawaan mo ako, di tayo para sa isa't isa, pero gusto niya na mahalin mo pa rin siya, no? So pero medyo may pagka selfish ang peg nitong person mo. Parang sinasabi niya na you're not meant for each other, hindi kayo magkakatuluyan, or kahit anong gawin nyo, parang hindi mag-work yung relationship nyo, and sana maintindihan mo siya, ganyan. Pwedeng nakikipaghiwalay siya sa'yo, pwedeng gusto niya nang lumayo, pwedeng gusto niya nang dumistansya, pwedeng nag-ghosting na ito, pwedeng nagkakaroon na kayo ng emotional detachment, and ito yung nire-reason niya, no? Hindi kayo para sa isa't isa. Pero kahit na ganun, sabi niya sana mahalin mo pa rin siya. So gusto niya maganda pa rin yung peg mo sa kanya, kapixie. Kaya nga nasabi ko na parang itong person na to, parang medyo may pagka-selfish siya kasi parang sarili niya lang yung iniisip niya. Pero parang hindi naman niya kino-consider ko ano yung nararamdaman mo sa kanya, 'di ba? Parang puro siya, no? Puro siya, sana maintindihan mo ko, sana mahalin mo ko, pero hindi naman kayo para sa isa't isa. Parang hindi naman niya mapanindigan kung ano yung dapat na pinaninindigan niya para sa iyo, kapixie. So comment down below guys if feeling nyo nakaka-resonate kayo dito sa messages na to, kung medyo may pagkaganito yung person mo. Feeling ko nagkakaroon kayo ng conflict, or pwedeng may conflict yung person mo. There may be things happening sa kanya kaya parang hindi niya mapanindigan ikaw. Pwedeng pansamantala, no? Kasi baka mamaya meron siya mga problema sa family niya or personal problems niya, ganyan. Pwedeng humihiwalay siya sa'yo or nagko-call off, ganyan, kasi meron siyang kailangan i-prioritize, pero ayaw niya na maghanap ka ng iba, ayaw niya na magkaroon ka ng ibang karelasyon. Probably meron siyang planong balikan ka pag ready ka na, pero paano naman ikaw, 'di ba? So I mean, 'di ba, parang sabi ko nga, sarili niya lang yung iniisip niya, pero hindi naman niya kino-consider ikaw, kapixie. So let me know guys if naka-resonate kayo dyan sa message na yan, pero tingnan natin kung anong ganap sa relasyon nyo gamit itong deck na to. So i-shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong February, no? Until February 29 guys, silang araw na lang yung natitira. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Pisces guys, kayo ay na-present ng King of Cups. Ito yung love energy mga kapiksi. Meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring Earth sign yung person mo or may Earth element sila sa kanilang natal chart or kayo din mga kapiksi. Baka may ganyan din kayo sa inyong natal chart. Pero nakikita na natin dito guys kung ano yung reason, no, kung bakit sinabi niyan di tayo para sa isa't isa. Sana maunawaan mo ako. Itong person mo, merong magandang dumating sa kanya na opportunity pagdating sa trabaho or pagdating sa pagkakakitaan. At saka yung iba sa inyo guys, parang feeling ko hindi kayo parehas ng goal sa buhay. Itong person mo, gusto niya na malayo para yung marating niya. May ambition siya guys, no? Priority niya yung pera, finances, priority niya yung umunlad, sumagana yung buhay niya. Pero parang as of now, hindi ka kasama dun sa plano niya. Parang ang plano niya is para sa sarili niya. If your person is tawag dito, mahilig sa career, sorry, nakalimutan ko yung tamang term. Career oriented, no? Kung career oriented itong person niya, gusto niyang umangat yung status niya pagdating sa trabaho niya. Gusto niya ma-promote, gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho, gusto niya maging manager, CEO, whatever, yung kung ano yung pinakamataas na pwede niya maabot sa larangan ng career niya, gagawin niya. Even if it means sacrificing yung kanyang personal life, which is most of the time yung love life, mga kapiksi, no? So yun, yung pinaka-reason niya, medyo ambisyoso sa finances itong person mo. Pero nandoon din yung kumbaga parang naramdaman niya sa'yo na kayang-kaya mo siyang alagaan pero hindi niya kayang alagaan ka pabalik. Nagets niya ba? Naramdaman niya yung pag-aaruga mo sa kanya, yung pag-aalaga mo sa kanya bilang mahal mo siya, pero hindi niya yon kayang tugunan. Hindi niya yung kayang sukluan ng same amount of emotional na pagpapahalaga sa'yo kasi hindi kanya priority. Ang priority niya is yung pagkita ng pera, pagkita ng trabaho, okay? And meron pang other opportunities na parang hindi niya mapalampas sa buhay niya, and habang kaya niya pa, bata pa siya or may panahon pa siya, gusto niya sunggaban yung mga opportunities na yon para sa kanyang success at tagumpay. So yun yung balakid sa relationship niyo mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Wala namang masama doon guys, pero ang nakikita lang natin is again, parang hindi ka kasama sa priority nitong person mo. Gusto niya maging maswerte, pero ayan nga, gusto niya maging maswerte, gusto niyang umunlad, gusto niyang umasenso, pero pakiramdam niya parang ikaw yung magiging balakid niya, mag-hold back sa kanya, no? Dun sa gusto niyang makamit sa buhay niya. Kasi especially kapag let's say for example right now, hindi kanya masyadong nate-text or hindi siya masyadong nagre-respond sa'yo, kapag dinramahan mo na siya na bakit di mo ako pinapansin, wala ka ng oras sa akin, hindi na ako importante sa'yo, hindi na ako mahalaga sa'yo, yun, red flag yun sa kanya, okay?
hindi niya yun kaya, mga kapiksi, no? Kasi nagdadagdag yun ng pressure sa kanya. Okay, nagdadagdag yun ng pressure sa kanya, kaya imbes na para bumigat pa yung loob niya, this person parang mas gusto niya na pakawalan ka na lang, mga kapiksi. But gusto din niya na kapag ready na siya to settle, is nandun ka pa rin na nag-aantay sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, parang medyo selfish itong person na to, kasi parang feelings lang niya yung kinoconsider niya, pero hindi niya kinoconsider yung feelings niyo, mga kapiksi. Alright? So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, if story nyo ba to, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional na love message para sa inyo guys. Playfulness, gaangan lang mga kapiksi, if ever na may chance pa kayo, no, let's say for example together pa kayo nitong person na to, and maging open-minded mga kapiksi. Kung handa kayong magtiis sa ganitong klaseng sitwasyon, sabi ko nga sa inyo guys, hindi kayo priority ng person mo, at least dito sa spread na to. Hindi naman ito magre-resonate sa lahat guys, no, pero if in case na nararamdaman nyo to, kailangan nyo talagang maging open-minded, kasi ganito talaga yung person nyo, okay? Kaya wag kayo masyadong demanding na hindi ka na nagte-text sa akin, hindi mo na ako mahal, hindi na ako importante sa'yo, kasi sabi ko nga sa'yo, red flag yan para sa person nyo. And the moment na magaganon kayo, imbis na suyuin nila kayo, ili-let go nila kayo mga kapiksi, kasi pabigat yon sa kanila, okay? Kaya kailangan nyo maging open-minded guys, dito sa relationship na to, kung gusto nyong kung ayaw nyo naman makipaghiwalay, and kung gusto nyo magtagal pa yung inyong relasyon. And syempre gaangan lang, ayan, no, yung ibig sabihin ng playfulness, landian lang, wag dramahan, wag samahan ng drama. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo guys, the moment na dramahan mo tong person na to, walang ano to guys, walang gatol-gatol, hindi to mag-iisip, hindi to magdadalawang isip, may kipaghiwalay sa'yo to, kasi hindi niya kaya, no? Hindi siya committed, hindi niya kaya yung 100% commitment na hinihingi mo or dinedemand mo sa kanya. Hindi dahil sa hindi kanya mahal, pero hindi ikaw ang priority niya, kapiksi. Alright? So, comment down below, guys. Again, hindi to magre-resonate sa lahat, pero if in case naka-resonate kayo, comment down below, mga kapiksi. Okay? Pakinggan nyo yung ating, ito, guys, mga relationship subliminals natin. Ito, ilalagay ko dito, guys, para makatulong sa relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.